Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, mag-aaral na naman tayo ng panibagong trap. At itong trap na to ay laban sa center counter or Scandinavian. So after E4, D5 yung ititira ng white, ng black syempre. And bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel para mag-grow pa po yung channel namin. And like this video kung may matututunan kayo sa dulo or nag-enjoy kayo. So itong trap na to, aaminin ko, ito yung usual na trap na kapag alam ng kalaban mo yung tamang tira, medyo tatagalit tayo. Pero meron pa rin tayong compensation kahit papano, kaya titignan na natin. So ito, after D5, ang ititira natin ay Knight F3. Ayan, parang Budapest. So after Knight F3, D takes E4, Knight G5. So dito usually, Knight F6 ang tinitira ng black. Pag tumira siya ng iba, something like Bishop F5, pwede lang tayo mag Knight C3. And after Knight F6, pwede lang tayo mag Queen E2 dito. And kakainin na natin to. So isa yan sa mga possible ideas. Or pwede nating i-gambit pa to with D3 or Bishop C4 muna. So ganyan po yung gagawin natin sa kapag nag-Bishop F5. And once again, sabi ko kanina na pag alam ng kalaban mo, medyo tatagalid na to. Kumbaga, risk na itira ito. Pero kung online chess lang, tapos hindi tournament, maaaring maging effective at magamit nyo sa mga kalaban nyo, especially sa mga 2100 and below, sa bullet or sa blitz rating. So after Knight G5, Knight F6 ang pwedeng itira ng kalaban nyo, and dito, ang ititira nyo ay D3. So sabi ng engine, after Bishop G4, tagilid na daw ang white dito. Ganyan. Queen D2, E D3, Bishop D3, E6, ganyan. So, after this, tagilid na daw yung white kasi pawn down. Maaring mag-castle ka, mag-Bishop E7, mag-Knight C3, ganyan, castle, ganyan. Pero may compensation pa kahit papano kasi may pressure doon oh. May pressure doon, yung knight nakatutok doon. Pwede tayo mag-Queen H4, ganyan. After H6, Knight H7, pang gulo, ganyan. So, hindi pa rin naman sure na matatalo tayo dito kasi merong pang atake. Delikado pa nga yung black dito pag bullet or pag blitz. Pero aaralan na natin yung trap at sa Lichess database mismo, maraming biktima itong trap na ito. So, after ganyan, after Knight F6, D3, after E takes D3, ayan, usually yan ang tinitira, Bishop takes D3. And dito, kapag nag-E6 yung white, once again, magka-castling lang tayo, development, and tatry nating atakihin yung black. Pero yung trap dito is kapag nag-H6. So ito, ang daming na biktima sa Lichess. Tumira ng H6, and dito, panalo na po yung white dito. Kasi ang tira natin ay Knight takes F7. Ayan. Syempre, fork yan. Pag hindi nyo kinain, kain tong rook and hindi makukulong, marurook up po tayo kasi may Knight G6, merong pang check. And after King takes F7, Bishop G6, winning na po tayo dito kasi meron na tayong Queen, kapalit ay dalawang pyesa lang, Bishop tsaka Knight lang ang kapalit. And dito, panalo na po tayo. Ito na po yung trap. Yan. Hopefully, nag-enjoy kayo. And kapag nag-E6 pala dito, bawal pong kumain kasi maka-counter trap tayo. Ayan. Pag check mo doon, kakainin niya lang yan. After Queen takes D8, may Bishop B4 check. And peace down po tayo. So, wag niyo pong gagawin to kasi ito, talo ka agad, wala ka agad Queen. Kapag nag-E6, mag-castling lang po tayo para isang pawn lang lamang ng kalaban and may chance pa tayong umatake dito. Ganyan. May chance pa tayong makasilat dito. Pwede tayong mag-F4, Rook F3, Rook H3 para pressure rin ito. Pwede pa nga nating i-sacrifice ito For example, ganyan, F4. Pwede pa tayong mag-Rook F3, ganyan. Panggulo lang. Pag bullet or blitz effective ito. Pero may mga ganito pala. May mga check dito. Ayan, mahirap rin pala. Siguro atras na lang muna natin. Ganyan. Or Bishop E3 daw, sabi ng engine, mas maganda. Ayan, pag ganito, maganda pa yung chance natin kasi mananalo pa daw tayo, sabi ng engine. So, pag nag-E6, casting lang. Pero pag nag-H6, yun na po yung trap
natin. Knight takes f7, king takes f7, bishop g6. Ayan. So ito, easy way para i-trap yung mga center counter at effective ito kapag yung kalaban nyo bago pa lang nagsi-center counter kasi hindi niya pa na-encounter ito eh. Pero para sa isang player na matagal nang tinitira tong Scandinavian, baka hindi na po effective itong trap na ito. Pero sa 2100 below, tingin ko marami kayong mabibiktima pag tinira nyo ito. So hanggang dyan po muna tayo. Hopefully nag-enjoy kayo sa trap na ito. Please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!